Sa mahigit isang taon, tahimik na kumikita ang isang bot sa halos bawat transaksyon sa Ethereum hanggang may bumaliktad na ngayon sa kanya. Ang Jared from Subway.et, ang pinakatanyag na sandwich attack bot sa crypto, ay nahack mismo at na-drain ng 7,500,000 dolyar. Sa sandwich attack, nakikita ang nakabiming order sumsigit sa harap para itaas ang presyo, tapos agad nagbebenta, kinukuha ang diferensya at naiwan ang trader sa mas masamang presyo. Mula Nobyembre 24 hanggang Oktubre 25, ang botang ito ang nasa likod na halos 70% ng sandwich attack sa Ethereum. Ayon sa mga researcher, may butas na nakita ang umatake sa code mismo ng bot at ginamit ito para hugutin ang naipong pera. Walang pera ng kliyente ang nanggenib dahil pag-ari ng operator ang pondo, pero tinitingnan itong bihirang kaso ng mandaragit na naging biktima. Ang pinakamalaking alon ng pera na lumabas sa Bitcoin ETFs ay naubos sa isang buwan lang at nag-record. Ang MGA Spot Bitcoin ETF sa Amerika ay nawalan ng halos 6 na bilyong at 400 milyong dolyar sa 30 araw, pinakamalaking outflow mula ng ilunsad noong 24. Ang MGA pundong ito dapat ang matatag na long-term buyer na nagtaguyod sa huling pag-ayat ng Bitcoin, kaya ang pagbebenta sa ganitong laki ay malinaw na pagbabago ng tono. Sa parehong buwan, bumagsak ang Bitcoin ng halos 17%, pababa sa halos 64,000 dolyar. Bumagsak ang sentimento sa tinatawag na extreme fear, pinakamababa sa MGA buwan dahil sa mas mataas na interes. Hindi nito ibinabagsak ang Bitcoin mag-isa, pero ipinapakita na bumaliktad muna ang demand ng institusyon na nagtulak sa pagayat. Habang rekor na halaga ang lumalabas sa Bitcoin ng iyong buwan, isa sa pinakamaingat na investor ang nagpasiyang pumasok. Isang corporate pension fund sa Japan ang maglalaan ng halos 1% ng asset sa crypto. Ayon sa Economic Daily na Nikkei, hindi ito isang kumpanya kundi tinipong retirement savings ng halos 1,200 maliliit at katamtamang negosyo. Ang MGA Pension Fund ay kadalasang pinakamabagal at pinakakonserbatibo, nakatali sa mahigpit na patakaran, kaya mahalagang senyales ang anumang crypto allocation. Mukhang maliit ang 1% pero para sa ganito kalaking pondo, sinadya at pangmatagalang taya ito, hindi mabilisan. Dahan-dahang bumubukas ang Japan sa digital assets at ang pension fund na tumatawid dito ay maring magbigay lakas sa ibang MGA institusyon na sumunod. Mag-subscribe na